Ito yung mga bulaang sekretary, bulaang mga pulis. Yan, pinapagsama-sama yan ni Marcos. Pero ito mga kababayan alam pa rin natin na party pa rin ito. Ito para sa akin, sa sarili kong opinion, mga partner, ito ay party pa rin ng diversional tactic nila dyan sa BICAM. Ako kasi wala na kasi akong tiwala talaga dyan sa mga Marcos. Lalo dyan kay Aimee. Binansagan nga yan ng 2025 Plastic of the Year. Kanino tayo maniniwala? Kay Anyo o kay Rimulya? Sino si Anyo? Wait lang, sino si Anyo? Yung dating taga-gabinete ni Pangulong Duterte na sinabi ni John Vic Rimulya na kasama doon sa core team na nagplano. Apat. Nito, yung pala, nagkukwentuhan lang pala sila daw noon. Wala naman daw silang pinaplano. Nagkwentuhan lang sila tungkol sa chismis galing sa China. Chismis lang daw. Chismis lang daw yun. At parang nagchismis pa si Tatay Digong pa yata. Parang meron kami na, sabi nila doon, meron daw siyang warrant. So ngayon, nag-usap kaming apat tungkol doon sa warrant niya. So hindi daw tinraidor ni Anyo si Pangulong Duterte dahil hindi naman daw siya part ng core team na nagplano nitong pag-aresto kay Duterte. Naniniwala ka kanino? Kay John Vic Rimulya o kay Anyo? Pare-parehas lang din naman kayo mga sinungaling. Tigil-tigilan nyo nga kami. Parang walang paniwalaan doon. Walang paniwalaan dyan sa mga yan Ang hirap na, Jay, no? Ito yung alam mo, sa totoo lang, kulang lang to ng tatlo. Ay, sa totoo, hindi pala, kumpleto. Yung sinasabi ni Marcos Jr. ng mga bulaang propeta daw. Ito, binuo niya. Yan sila lahat yan eh. Bulaang sekretary na yan. Ito yung mga bulaang sekretary, bulaang mga pulis. Yan, pinapagsama-sama yan ni Marcos. Pero ito mga kababayan alam pa rin natin na party pa rin ito. Ito para sa akin, sa sarili kong opinion, mga partner, ito ay parte pa rin ng diversional tactic nila dyan sa BICAM. Ako kasi wala na kasi akong tiwala talaga dyan sa mga Marcos. Lalo dyan kay Aimee. Binansagan nga yan ng 2025 Plastic of the Year. Diba? Kaya ako talaga matindi wala talaga akong tiwala dyan eh. At saka dito mo may kita na kung yung mga katulad niya nila Grijaldo, Atty. Lopez, at yung iba pa na konting pagkakamali lang na contempt dito sa limang kung tawagin nila ay the five idiot, obvious nang nagsisinungaling. Under oath, Under oath. Tapos parang wala lang kay Aimee, pangiti-ngiti pa si Aimee. Yun na nga. So yun? So tama nga yung sinabi ni Banat Bay. Etong hearing na to, magkakaroon lang to ng kwenta kapag na supalpal si Torre at kapag may na-contempt dito. Kaso wala. So ito talaga ay isang tinatawag na parte na naman ng diversional tactic nila at plano pa nga ni Senator Aimee dito magsagawa pa ng 1, 2, 3 hearing. Alalahanin nyo po kada hearing pera po ng taong bayan ng ginagastos dyan. So sabi nga ni Atty. Sal Panelo, alam mo, obvious naman na yung nangyari, magsasagawa ka pa ng hearing. So, para saan? Akala namin, yung hearing na to is para makontempt etong sila Torre dahil obvious na. Doon pa lang sa mga report sa mga media, obvious na nagsisinungaling. Tapos nagsinungaling pa sa hearing, nakaharap na si Senator Aimee at iba pang senador, pero walang nangyari. Kaya ito ay talagang useless kung maituturing. May mga hindi pa ako nagustuhan dito, partner, na mga instances na si Aimee Marcos parang nalilito siya sa mga timeline. Ang gulo na nung usapan kasi nga, ang gulo rin ng timeline niya. Yung oras, alam mo yun, parang hindi niya pinag-aralan maigi to. Yun yung nakita ko kanina. Pero sa kabilang banda, maganda pa rin talaga na itulong netong hearing na to kasi marami na tayong alam pero mas marami pa tayong nalaman. So ngayon, dito sa ating pagbablog, mga partner, mas marami tayong may ipapaliwanag pa dun sa mga tao, lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nakakaintindi. At hindi ko alam kung paano ito ipagtatanggol ng bagong aso nila.
na si Castro. Oo, grabe yun tol, no? Si Tita Claire. Oo, Grabe matindi yung si yun. Claire Ano masasabi Castro mo tol? doon, partner? Grabe ang tindi. Kung meron man siguro tayong imbestigahan patungkol sa mga fake news, siya siguro to. Unahin niya muna yung sarili niya, itama niya. Kasi mukhang naguguluhan na rin siya paano niya depensahan yung si ang Marcos admin tol eh. Wala. Alam mo ba yung parang didepensa ka tapos kinabukasan may mali na naman yung gobyernong Marcos, nalilito tuloy yung taong bayan. Sino ba ang paniwalaan ng tao na ito nagsasabi, galit kami sa fake news, mga fake news peddler, kakasuhan, pero yung nagsasalita, galing mismo sa kanya, yung mga mali-maling impormasyon, grabing fake news niya. Hindi pa siya nag-apologize doon sa una niyang pagkakamali. Natatandaan mo, Badong, sinabi niya na competent judicial authority, local, so dapat sa Netherlands yan, sabi niya. So mali dapat yun. Local Pangulo sa Netherlands, sa korte daw sa Netherlands para malaman kung dapat ba siyang dalhin sa Netherlands. Walang hiya talaga. Mukhang magpa-blatter na tayo sa Netherlands. Oo, parang gano'n na nangyayari eh. Kasi walang kwenta yung parang lumalabas yung local court natin sa Netherlands. Maling-mali siya doon pero hindi pa siya hindi pa siya nag-apologize doon, Badong. Ano masasabi mo sa bagong Doberman? Bago kay Tita Claire, balikan ko lang yung nakita kong kulang. Siguro, hinahanap ko si OSG. Kasi siya yung, di ba? Siya yung nagsabi na hindi ko maipagtatanggol tong mga to. Kasi siya na lang yung stick na walang jurisdiction yung ICC sa atin. Para, di ba? Walang jurisdiction. Gusto ko makita siya ron sa hearing. Nasabihin niya talaga yun. No? Sabihin niya ron, ano yung babanggain niya tong mga... Kasi pinalalambot na yung jurisdiction ng ICC. Parang pinatatanggap na si Remulla. May ganun ng tunguhin di ba? Na yung international humanitarian law, parang pasok dyan ng ICC. Kasi international. Parang sinasabi niya, Badong, na si Pangulong Duterte kumalas na sa ICC, pero yung human rights, yung crime against humanity, saklaw ng ICC yan. So, yun, ang gulo. Isa pa, yung kay Aimee, sa tingin ko, kaya bagamat nakapaglantad siya ng mga nalaman ng mga tao, yung mga pagkakamali ng gobyerno natin. Balikan ko lang, isa na lang. Tingin ko rito, kasi 10 na yung papasok na kandidato ni Tatay Digong. Yun. Di ba? Yung top 10, yung 10 mukhang papasok Tansya ko Before pa to nangyari kay Tatay Digong, ang lakas na ng hatak nung mga Duterte. Kasi hindi nila kaya yung... Biglang humina ngayon dahil dito, no? Hindi. Lumakas tol. Lumakas lalo. Sa tingin natin, papasok lahat. Yung kanilang tsansa, pero ibig sabihin, medyo hindi na pag-usapan lately, Kaya medyo humina yung clamor, pero pagdating mo dun sa talagang kung mananalo hindi mukhang mas lumakas, Lumakas tayo, di ba? Kaya ngayon, ang ginagawa ni Aimee, baka 2 na lang yung available sa kanila Kung 10, atin na, di ba? Gusto lilipat. Hindi. Yung 2 na yun, baka yung isang slot, gusto niya makuha. Tapos isa na lang para sa mga administration bets. Yun yung nakikita ko na ginagawa ni Aimee na etong mga to, nagpapabango siya sa tao na, oy, wag niyo akong kalimutan. Kung 10, isama niyo ko. Parang nagpapabango siya sa mga Duterte supporters. Pero partner, alam naman natin na peke yung mga survey, no? Ultimong sa peking survey nila, hindi siya pumapasok, Correct. Oo. Peking survey na nila yun, hindi pa siya pumapasok. So medyo tinabla na to. yun, Jay. Tsaka Dagdagan mo. hindi, kasi kanina sabi ni Sir Badong, yung OSG. Bakit wala? Nag-text kasi sa akin yung tito ko kamag-anak ko, tito Sabi niya, hindi kasi hindi... Tito mo pala, no? Hindi kasi kami hindi kasi ako kasama dun sa sa drama. Kasi parang siya yun magiging kasi siya magiging kung sa magnet siya yung negative. Hindi magdidikit yun magkakalas ng magkakalas. So ibig sabihin masisira yung plano. Kasi sabi ko nga kanina, ito ay isa na namang diversional tactic ng mga yan
Pero may mga bali-balita na sa susunod na hearing, parang lalabas na si Guevara.